Guys, may ipapanood ako sa inyo na prophecy tungkol sa Pilipinas. Itong foreigner na to is never pa siyang napunta dito sa Pilipinas and wala siyang idea kung ano yung meron, kung anong klaseng religious belief meron sa Pilipinas and kung anong pinagagawa ng mga tao. Pero nung siya ay magsalita, by September ata yun, basta bago mangyari yung lindol sa Cebu, exactly end of the month ng September, binabalaan niya ang Pilipinas na magkakaroon nga ng lindol sa katapusan ng September at malakas na lindol nga ito sa Cebu. As in, specific place, specific date, nangyari siya. And lagi niyang kiniklaim na yung mga message na yun at warning is from God. And yung latest niya na prophecy is about nga sa mas marami pa daw na mangyayaring lindol by October to December. Magkakaroon ng disaster sa Pilipinas, tsunami, volcanic eruptions, na prophesy niya din yung sa Mount Banahaw and Mount Apo, mga ganyan. Uulitin ko guys ha, itong tao na to is Christian siya. And pinanood ko yung video niya, and being a Christian, kapag tayo ay follower ni Jesus Christ, nakaka-discern na tayo ng spirit base sa Biblia at base sa Spirit ng Panginoon, sa Holy Spirit. Habang pinapanood ko yung mga video niya, grabe, kinikilabutan ako and nararamdaman ko na talagang it's really from God. Tapos may letter pa siya, sabi niya na yung letter na yun ay mula sa Panginoon, which is mga Bible verses din. Nakikiusap ang Panginoon na magbagong buhay na ang mga tao, itapon na yung mga Diyos-Diyosan, tanggalin na yung idolatry, mga pangkukulam, albularyo, mga witchcraft, kasi mga Pilipino, di ba, aminin natin, nagsukonsulta tayo sa mga albularyo. Itong mga albularyo na to, hindi naman si Jesus Christ ang ginagamit pang gagamot eh. Pabulong-bulong sila. Kasi lola ko, kapatid ko, ganyan. Totoo to guys. Totoo. Talagang na-experience ko yan na nung masama ang pakiramdam ko, mas sumama ang pakiramdam ko kasi dumami yung voices, yung mga evil spirit na lumapit sa akin. Talagang it's demonic guys. Especially yung mga inukit na imahe. Kinasusuklaman niya ng Panginoon. And bago ko i-post yung video niya ng prophecy niya is nung ako ay wala sa sarili ko, ilang beses ko narinig nagsabi ang Panginoon. Ang laki kasi ng boses ng Panginoon, kaya alam ko na siya yon. Kahit hindi pa ako Kristiyano, nung matindi yung karamdaman ko, wala ako sa sarili ko. May mga pangontrang nilagay sa akin yung kapatid ko, kasi albularyo nga, tsaka yung lola ko, ganyan. Anong sabi ng Panginoon nun? Tanggalin mo sa katawan mo yung mga gawang tao dahil kinasusuklaman ko yan. Ulit-ulit yung sinabi ng Panginoon hanggang sa gumaling ako. Habang nagre-recover ako or nung tuluyan akong gumaling, paulit-ulit ang panaginip ko, pinapakita sa akin ng Panginoon yung mga puon, yung mga rebulto ba, yung mga, alam niyo na, yung mga santo ninyo, kung ano-anong ganyan. Laging sinasabi ng Panginoon, tanggalin niyo yung mga gawang tao, kinasusuklaman ko yan. Paulit-ulit, as in, hindi siya tumitigil ng pagsasabi sa dream ko na gano'n, hanggang sa gumawa na ako ng video tungkol doon, kasi nasa Bible siya guys. Come on, read the Bible. From Exodus hanggang Revelation, makikita nyo yan, kinasusuklaman ng Panginoon yung inukit na imahe. Kahit sasabihin yung kamukha yan ni Jesus Christ. Anong sabi sa Bible? Huwag kayong gagawa ng kahit anong klase ng inukit na imahe. Kahawig man yun ng nasa langit, kahawig man yun ng nasa lupa o nasa dagat. Yung pagluhod at pagpapahalaga nyo sa mga yan, ayaw talaga ng Panginoon yan. Yung mga anghel nga, ayaw na niluluhuran sila ng mga sinaunang propeta eh. Kahit yung mga apostol ni Jesus Christ, ayaw nila na niluluhuran sila ng tao, pati si Mama Mary. Ayaw niya ng ganun. Kasi anong katwiran nila? Isa lang ang dapat niyong luhuran at sambahin, ang Panginoong tagapaglikha. Ang Panginoon na espiritu at nararapat lang na sumamba ka. Sa pamamagitan ng espiritu mo, hindi ng ganto mo, hindi ng mata mo, hindi yun nakikita. Yung pinagtatanggol nyo dyan na inaalala lang naman, sinisimbolo. Pero bakit ganun? Hinahaplos-haplusan nyo, inaalayan nyo ng bulaklak. Kahit ano pang excuse nyo, ayaw nga yun ng Panginoon eh. Diba? Paalala ko lang po, lalo sa mga kamag-anak ko, sabi ko tanggalin na yung mga ganyan. Kasi nung unang panahon, inuutusan ng Panginoon ang mga Israelites na pag may mga inukit na imahe, pinapawasak niya. Kasi sobrang selos ng Panginoon, sobrang kinasusuklaman niya yan. Isinumpa yan. Sabihin nyo o sabihin sa pare. The problem guys, si Satanas sinarahan na ang isip ng mga nagmamataas sa salita ng Diyos. Nasa Biblia yan guys. Talagang, I don't know kung di ba binabasa o matigas lang ang ulo. Talagang ganun na lang ang galit ng Panginoon. Mararamdaman talaga ng Pilipinas ang galit ng Panginoon dahil sa katigasan ng ulo. Nasa kamay na natin, nasa bahay lang natin yung Bible. Ba't di natin magawang basahin? Hihintayin nyo pa ba na mahuli na ang lahat? Pag sinasabing tanggalin yan o sirain nyo yan, nagagalit kayo, pinagpipilitan nyo. Bakit? Akala nyo ba nakakulong dyan ang Espiritu ng Diyos? Natatakot kayo? Ano yun? Ang Panginoon po, siya po ay manlilikha. Hindi po siya nilikha. Yung mga inukit na imahe, nilikha lang po yan ng tao. Wala akong sasabihin pa na iba. Paulit-ulit na lang to. Talagang kinasusuklaman niya ng Panginoon.
kahit anong dahilan nyo, kinasusuklaman nyo ng Panginoon, gaano ba kahirap intindihin ang salita ng Diyos? Panoorin nyo na lang tong video, i-upload ko na dito. This prophecy is gonna go viral in your country. Make sure you share it to every church. Every church should repent from idolatry. Every people should repent from idolatry. Cry to heaven, because God says that's the only solution for you guys to repent from idolatry and to cry to heaven. I saw the ending of this October. I saw earthquake again. I saw tsunami. Like I said, I saw all these things happening ending October, November and December. It's gonna be worst. I saw a typhoon that covered all the houses in the Philippines. Houses were buried underwater. I said, God, why? God said, there is so much idolatry practice in the Philippines. I've never been to the Philippines. I've never been there. I'm from Cameroon and I live in the United States. So I don't know what they practice there, but God said there is too much idolatry practice in the Philippines. I should give warning to Rudy Baldwin, the psychic, and Jay Costora, and other psychics. God said they will start getting sick and they will die if they don't repent. Because of idolatry in that country, that God is sending judgment. God is judging the idols of the Philippines. God is fed up with your idols. If you have an idol in your house, throw it out. As you are hearing this message now, throw the idol away and cry to God and repent. Including those psychics, all of you should repent, give your life to Christ. See what's happening? The Philippines are not learning their lesson. They keep crying, but they don't want to repent. Repent means what? Throw the idols away. Throw the idols away, cry to God. That's what repent means. God said, there is so much idolatry in the Philippines and so much prostitution. Idolatry is the main reason why He released the judgment. There's too much idolatry. People are doing tarot reading, card reading, they're doing witchcraft. God said, I'm tired of that. People are consulting water spirit. Right now, I release the judgment of God on the land of the Philippines. And I release the judgment of God on all those psychics that have refused to repent. And I release the judgment of God on all the witches and the wizards in the Philippines. Those of you who will not repent, you will begin to get sick. And if you still don't repent as a warning sign, you will die. So God is warning you, all of you who are practicing witchcraft. God is warning all of you in the Philippines. Also prepare those of you around Mount Apple, Mount Banahao, because I saw a shaking that caused the mountain ground to fall on houses. Prepare yourself. A shaking that happened and the ground split and it fell upon houses and covered houses. It was a doomsday in the Philippines. God says, I am not happy with the idols in the Philippines. That is the prophecy for the Philippines. If you guys repent, that curse will be taken away. Sana magising kayo sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Kasi ang Pilipinas naman, mababait naman yung mga tao eh. Sa totoo lang, kaya mahal ng Panginoon ng Pilipinas. Kasi nasa heart natin yung ano tayo eh, 'di ba? Yung ibang lahi pag nakita nga tayo, natutuwa sila pag dumating sa bansa natin kasi tayo ay palangiti, mabait tayo, yung ganyan. Ang mali lang is yung maling pananampalataya. Yun lang naman guys, walang problema ang Pilipino kasi majority ng mga Pilipino mababait. Kahit anong mangyari, sa lahat ng lahi tayo yata yung palangiti, tayong palakaibigan, tayo yung matulungin. Pero wag naman sana na dahil lang sa ribulto, dahil lang sa Diyos-Diyosa na napakasimpleng bagay na pwede mo namang tanggalin, ay mapapahamak ang Pilipinas. Physically lang, yun na. Eh paano pa yung spiritual? Nakakatakot po sa impyerno guys. Kasi kahit ano pang sabihin na kapahamakan sa katawan, mas nakakatakot yung kapahamakang espiritual.